Sabado na naman, syempre SHS ang inyo napapakinggan. Hatid pa rin po sa atin ang kape ni Lola Trinidad. Steep and drip coffee po yan. Na ngayon po sa puntong ito meron na tayong hazelnut and butterscotch flavor na kape ni Lola Trinidad. Sulit tipid pack. 3 drip bag po yun sa isang pakete. Meron din pong version atang steep ngayon. So pakihanap na lamang. Orderin mo na syempre bago ma-order ng iba sa ating HTV merch sa Shopee at ganoon na rin sa TikTok shop po natin. Maraming salamat sa mga channel members natin na nagpo-purchase na rin ng kape ni Lola T at sa mga regular at silent listeners po natin. Tikman mo na ang hazelnut, butterscotch at syempre ang barako. Kung halimbawa man ikaw ay talagang nag-aabang palagi dito ng SHS, mainam na pakinggan mong maigi ang 3 kwentong atin pong ihahatid sa inyo mula syempre sa ating email sindakstories2008@gmail.com. Ganun na rin sa ating Facebook page at ito po ang mga kwentong galing kina Bicolano Army, si Yellow Monkey at si Cristo. Yellow Monkey. So ito na, unahin natin syempre ang kwento mula sa ating email. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. I-share ko lamang si Red dahil natandaan ko lamang po recently dahil meron po akong kwentong nadinig dito po sa SHS na kung saan ako po ay nakarelate ng husto. Hindi ko na nga lang po matandaan kung ano yung exact na title or kung anong episode sa SHS, pero bahala na po ang inyong mga tigapakinig kung sakaling malalaman ninyo kung saan ito related. Nung ako po ay nag-duty pa rin sa AFP, ako po yung nasa routine patrol sa kabundukan ng isang bayan sa Sorsogon. Alam ko naman po na may mga Bicolano din kayo mga tigapakinig and I'm very sure na malalaman nila kung saan ang lugar na ito. Lalong-lalo na kung sasabihin ko na itong bayan daw na ito sa gawin ng bundok sa Sorsogon. Marami pong sinasabi ang mga lokal doon na talagang marami ang mga engkanto at maligno. Usual naman talaga nilang sinasabi yan na dahilan para hindi po pasukin ng mga tao yung mga kuweba o kaya hindi rin daw po nila masira kung ano man po na likas na yaman dun sa kabundukan na yun. Pero ito babanggitin ko lang to guys ha. Sinasabi din ng ilang mga lokal lalong-lalo na yung mga matatanda na itong isang partikular na lugar na ito ay kaharian ng mga engkanto at maligno dahil madalas kesa sa hindi, pinoproteksyonan nila yung mga kaaway ng gobyerno. Maaaring dun daw sa sinasabing lugar na iyon, nakakabuelo ang mga nice people, alam nyo na gawing ruta yung eksaktong place na sinasabi nila na bawal pasukin dahil maraming engkanto. Alam niyo na to guys ha. So, nagpatrol nga po kami at military radio or sat phone yung talagang ginagamit namin dahil yun lamang po yung nakakasagap ng signal sa ganong klaseng lugar. Nakareceive kami ng radio message sa forward operating base para sa update ng lokasyon namin. Nag-reply naman kami ng coordinates at elevation dahil nga bundok yung pinuntahan namin. And then after po naming maibigay yung coordinates at yung konting info sa place, pina-verify po ulit sa amin yung location. And then syempre kinumusta ang status namin. So kami, dahil wala naman din pong enkwentro talaga, tamang report lang kami habang nagsasagawa pa ng adjustment para sa perimeter kasi balak na rin po namin na doon na rin po mag-stay dahil papalapit o paparating na rin po yung ulan. And then after 10 minutes, naka-receive po kami ng direct order mula sa radio message na mag-adjust daw kami ng kahit 500 meters
or mas mainam daw po kung layuan pa namin ng 1 kilometro mula sa present location namin at magtungo daw po kami sa ibang lugar at dapat mag-set ng perimeter doon sa ibang lugar na malayo dito, kaya nagdali-dalian po kami na kumilos. Ginaguide naman po kami sa pamamagitan ng komunikasyon sa radyo kung saan po yung tamang coordinate at adjustment sa sinasabi ng location o sinasabi nilang location. And then the next day, pagkabalik namin sa forward operating base, kinumusta kami kung okay lamang kami ng CO namin. Okay lang naman kami talaga. Wala kaming naengkwentrong kahit na ano. Tapos nakapagtataka kasi meron po silang nakahanda na puting manok at yung parang shaman doon sa probinsya, yung parang albularyo Sir Red, ginawan po kami ng ritual at pausok. Nagtataka kami kung bakit ganun yung ginawang salubong sa amin pero nag-give in kami. Nung nag-briefing na kami para na din sa report namin sa routine patrol, sabi nung CO namin na habang nag-a-adjust daw kami ng location at kausap yung radio controller namin, ang dami daw pong boses na nagtatawanan. Distinct daw po yung boses ng parang isang malaking tao. Hanggang sa naghalo-halo na ang boses ng matanda, babae na matinis yung tinig, boses ng bata na sumisigaw na ito daw po yung sumasapaw doon sa signal ng radyo namin. Sabay tanong si CO kung meron daw bang nag-warning sa amin na lokal doon na huwag pasukin yung gubat na iyon dahil may mga nakatira daw na engkanto at maligno. Sabi naman namin, meron namang nag-warning pero tumuloy pa rin kami sapagkat bahagi talaga iyon Sir Red ng routine patrol namin at maging yung tinahak o tatahakin nung aming routine patrol map. So binaliwala na lamang namin yung pangyayaring iyon. Saka yung report na inilagay is may note na radio signal disturbance due to fishing vessels around the area near the coast of Sorsogon and Gulf of Albay. So hanggang ngayon nga po Sir Red ay palaisipan sa akin ang nangyari. Until now, talagang kinakabahan at natatakot din ako. Wala na rin po pala ako sa regular service ng military. Pero sa tuwing naiisip ko yung sinasabi nilang iyon, napapaisip ako kung tunay na engkanto ba yung mga nadinig nilang boses. Kasi kapag nire-recall ko po talaga yung ginawa namin sa routine patrol nung panahong iyon, wala talaga akong naririnig na ibang boses. Pero may sumasapaw sa signal sa radiocom. Iniisip ko lang na talagang baka naghalo-halo lamang yung signal nung time na iyon at hindi talaga engkanto o maligno ang may gawa. Maraming salamat Sir Red sa pagbabasa ng kwento kong ito. At kapag pag halimbawa daw na ma-air natin ito guys, ito Admin Clay, inform mo daw siya dahil isi-share daw niya ito doon sa mga kabady niya. Ayan yung 9th Infantry Division, sabi niya dito ng Philippine Army. Okay, so salamat sa iyong ibinahaging kwento. Siya daw si Bicolano Army. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Ayan, kahit talaga mga army, di ba? Gaano din kaya katotoo, just in case meron din po nakikinig sa atin at talagang solid na silent listener na army o kaya sabihin na natin na kahit na mga patrol, mga tour guide na talagang alam mo yung sumusuong pumapasok sa mga kabundukan sa pusod ng gubat, sabihin natin ganyan. Pwede nyo po ba kayo din mag-share din kayo sa amin dito sa Hilakbot ng inyong mga personal na karanasan kaugnay ng mga ganito mga engka-engkanto. It's just because, alam mo yun, very intriguing talaga sa akin. Lalo syempre alam naman natin ang mga engkanto, mythical creature yan dito sa Philippine folklore natin na meron syempre abilidad na
mag-appear bilang isang human form or manggaya, something like that, na manliligaw ng mga talagang tao na nagpunta sa teritoryo nila. And madalas kesa sa hindi, ang sabi nga nila, very territorial kasi itong mga engkanto na ito. And minsan syempre kahit mga sirena nga daw po, tinuturing din ng mga engkanto yan eh. Syempre mga dark beings, mga duwende, di ba? At kung susumahin natin talaga lahat ng mga naisusulat tungkol sa cultural significance nitong mga engkanto na ito, yes, tama po inyo napakinggan, meron talagang history at meron din pong nakatala online talaga tungkol sa cultural significance nito sa ating Philippine folklore. Diba? Ang sabi nila, syempre, alam naman na natin yan sa mga malalaking puno, malalaking o kakaibang rocks, diba? Mga kuweba, ano pa ba? Kung ano-ano pang mga kung ano-ano pang mga pwedeng pagtaguan nitong mga ito na pwedeng masabi na maituring talaga nila na kanila daw pong kaharian, which is tama din yung sinabi sa atin kanina ng ating first sender na kung saan itong dwelling place nilang ito ng mga engkanto na ito ay madalas kesa sa hindi. Kapag pumasok ka daw dyan, talagang parang alam mo yung napakalaking palasyo yan, ang style, very rich yung kanilang amenities, mamahalin yung mga gamit daw na makikita mo, di ba mga katulad niyan, tapos hindi ka na makakalabas at minsan kung makakaligtas ka, alam naman ninyo yan, pag makakalabas ka doon sa kaharian na iyan na nasa loob ng malalaking puno daw na tinuturing na nga nilang bahay na iyan, magtataka ka bakit kararating ko lang, kumbaga parang anong sinasabi niyong ang tagal ko nang nawala? Halos parang 1 oras lang ata yung nakita mo na pagitan ng pagkawala mo. Pero yun pala parang 3 taon ka na nilang hinahanap. Di ba? Something like that. Di ba? Kaya kumbaga parang meron din daw po yung sariling timeline doon sa mismong sa mismong kaharian na iyan. Hindi pa naman natin pwede itong, alam mo na, syempre sa kultura lang naman natin kasi ito binabase. Hindi naman din natin pwedeng mapatotohanan gayong wala pa naman din talaga po na, alam mo yon, na nakakarating sa mga malalaking puno na iyan na kasama natin dito sa Hilakbot. Unless, katulad din ito, sa sender natin na ito, nakapag-trigger tuloy, ang dami ko tuloy nasabi tungkol dito. It's just because naging report ko rin po ito kamakailan lamang dun tungkol sa Philippine folklore. And ikabit ko na rin po para magkaroon din naman ng kahit papaano na historical significance, kumbaga, or sabihin natin na konting background sa history, itong engkanto. Alam niyo po ba na sinasabi nga daw na itong belief o yung paniniwala sa mga engkanto ay very common dito sa atin sa Luzon. And medyo quite common lang daw sa gawin ng Visayas at sa Mindanao. Mga rural people dito sa Pilipinas ang mostly ang naniniwala sa existence ng superhuman beings katulad nga nitong mga engkanto na ito, and sila yung maaari daw po na makapagdulot ng kung anong masama o kaya swerte, sabi natin ganun, sa buhay ng isang tao. Diba? And as far as I know, nabanggit ko na rin ito sa isang huntahan natin tungkol sa mga engkanto na ito pong pangalan nila, kung ititrace lamang daw po, ay hinango sa salitang Kastila, which is Encantado, which literally means bewitched, sabi nila dito. Di ba? Marami din kasi mga tawag din dito. Ewan ko lang sa lugar ninyo guys kung ano ang tawag dito sa mga engkanto. Pero ito ang tiyak at ito yung pwede nating masabi na somehow parang may katotohanan. Kumbaga, ang mga engkanto, according to a popular belief, ang mga engkanto, sila din daw po ay syempre yung mga itinuturing na guardians of the nature or of the environment. So yan, that's something for you to know para sabihin nyo na naman na walang kakwenta-kwenta ito sinasabi ko. Ayan, kahit papaano may konting pa-lecture po si Kuya Red tungkol dito. And once again, tinatawagan din natin yung ilan sa mga nakaka-relate dito at may sarili pong karanasan tungkol sa mga engkanto. Pwede nyo pong isend yan sa sindakstories2008@gmail.com, at kung sakaling hindi ka man makapag-compose ng kwento, i-VM mo na lang, kukunin mo na ang cellphone mo, alam ko may recorder yan, at
ang high-tech naman na yung cellphone mong yan, i-record mo na ang boses mo basta importante hindi po masyadong maingay, walang background noises, kung hindi man lesson siya, para na sa ganun mas bida-bida at mas madidinig namin yung boses ninyo at yung kwento ninyo syempre. Ganun din, isend nyo, i-attach nyo yung file na yan, gaano man kahaba, siguro 5 minutes maximum, isend nyo na yan, i-attach nyo sa sindakstories2008@gmail.com at nang sa ganun ay maisama natin sa isang compilation tungkol sa mga engka-engkanto story na katulad din po nitong sinend sa atin ni Bicolano Army. At kung hindi ka pa rin po talaga makapag-compose at ayaw mo rin po yung mag-VM, sige mag-type ka na dyan, i-type mo as in is Word doc, ganyan, PDF, kung ano pa man, Google Docs, something like that. At mas masarap talaga makakapag-compose ka kung iinom at ihigop ka talaga ng mainit-init na hazelnut at butterscotch ng kape ni Lola Trinidad. Once again, hindi lamang po regular na drip and steeped coffee ang meron tayo, kundi meron na rin po tayong limited stocks ng kape ni Lola T, ang sulit tipid pack. 3 drip bags, 3 steeped coffee yung naririyan. So orderin mo na, puntahan mo na ang ating HTV merch sa Shopee bago ma-order at mapakyaw po yan ng iba. So next story naman tayo. Ito naman ay galing kay Yellow Monkey daw siya, mula ito sa ating Facebook, Hilakbot Pinoy Horror Stories. So eto na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Natatandaan ko po noon, Sir Red, na meron din po akong nakakatakot na karanasan. Ito po'y naganap nung high school na po ako, first year. At para sa akin ay hindi po ito usual na story. Alam naman ninyo, syempre, na kapag freshman ka, tatakutin ka talaga ng mga higher years ninyo. Kahit sophomore o kahit daw po yung mga junior na high school. So ito po yung isa sa mga nadinig ko tungkol doon. Ang nangyari daw po kasi, Sir Red, ay nagtungo sila sa eskwelahan dahil meron daw pong event. Ang sabi ay parang mag-i-stay daw si Mama Mary, yung rebulto niya, doon sa school for how many days, at open po yung eskwelahan namin para makapag-pray ka doon, at inopen nila itong school ng 24/7. So syempre, dahil bata, hindi pa po talaga ako very particular dito sa mga gawi ng mga Katoliko. Although Catholic po ako, pero alam niyo po ba, Sir Red, na gusto kong pumunta sa school hindi para mag-pray kay Mama Mary, kundi para mag-ghost hunting. So napilit ko yung ilang kaklase ko hanggang sa 3 kaming naroroon. As in, papel na papel talaga, Sir Red, na ghost hunters kami. Yung isang friend nga namin na very rich enough para maka-afford ng Nokia phone na latest nung panahong iyon na pwede nang mag-capture o kaya mag-record ng video. Yun nga lang, hindi pa talaga ito yung highest resolution or good quality nung time na iyon. So we went to a building na medyo may kahabaan ng hallway, and take note, talagang gabi na. Naka-on pa nga yung mga fluorescent lights dahil parang bandang 7:00 pa lamang iyon. Of course, tahimik na yung building, wala na rin naman po nagkaklase. Pero ang mga may ingay lamang po ay yung mga nabasang palaka o mga karagdaw. yung malalaking palaka to, yung wah, wah, wah. Di ba parang sila nag-uusap? Parang mga baka tong mga to. Ano sabi niya kasi, parang yung mga malalaki daw na mga palaka, yung mga karagdaw to, o kaya yung mga toad sa wow. So siya, anak mayaman. Ano yung naririnig yung sound? What's that? Hey, what's that sound? I think it's a toad. Wow. I told you it's a toad. Ang arte mo. Toad, may tunog na ba yung mga toad? Yung mga Hindi pa naman ganun kalakas yun, di ba? Anyway, wag na natin problemahin. Basta ito daw nakakatakot na part dito. Natawa talaga doon sa karag. Anyway, sabi niya, okay. So nagsimula po kami mag-video sa start ng hallway. So nag-usap-usap kami, naglakad.
Pero makikita mo lang talaga dun sa video na kahit po ang blurry o kaya parang grainy, yun yung tamang term dun, second sender, grainy, hindi siya blurry. Grainy dahil nga syempre hindi pa ganun kataas yung resolution, makikita mo yung empty hallway at yung ilaw. So kwentuhan lang ng kwentuhan, tapos lumiliwanag po yung video slightly sa kada lagpas namin sa mga fluorescent lights na open or naka-switch on nung time na yun. Pero ganun pa rin talaga, naiingayan kami sa dami po ng mga karag doon sa likuran ng aming eskwelahan kasi po nakalimutan ko lang din banggitin na yung likurang bahagi po kasi nung aming eskwelahan ay palayan. And then after a while, nagtaka na lamang ako. Nag-stay na maliwanag yung video. Yung liwanag ay para pong nagkaroon ng hulma. Hindi ako matatakotin, Sir Red, pero nung time na nangyari ito, talagang umurong yung dila ko dahil nag-form talaga yung liwanag into a woman. Tapos nung tumingin kami, para na po talaga siyang may hawak na bata na parehong naglalakad on the same direction kasama namin. Hinablot ko kaagad yung kasama ko na may hawak ng cellphone cam at tumakbo na rin kami sa opposite direction. The funny part is, nagtaka yung naiwan kung bakit daw kami tumakbo at bakit namin siya iniwan. So nagkakatakutan na nga sana, pero ang slow naman kasi talaga nung kaibigan naming iyon. Hanggang sa hindi na din po kami naging very sure kung ano ba talaga ang humulma na bagay na iyon, pero natatakot po kami na muling panoorin yung video. So nung makailang araw na, Sir Red, makalipas itong ginawa namin na pangtitrip na ito, doon na kami nagkaroon ng lakas ng loob na muling panoorin yung video, and then nangako kami sa isa't isa na after naming panoorin yun for the very last time ay i-delete na namin. So binuo namin yung video. Umabot kami sa dulo ng hallway kung saan talaga enough na nung kasama kong may hawak ng cellphone yung pagre-record ng video. Pero normal lights lang talaga at wala kaming nakitang kahit na anong liwanag na humulma. Matapos nga nun, Sir Red, dinilit na po niya yung file na iyon, pero patuloy pa rin po siya talaga na nagre-replay sa aking isipan kapag lagi ko po itong natatandaan. Lalo na ngayon na isinusulat ko po ang kwentong ito. Sa panahon pa nga daw po na medyo maulan sa oras na ito, isisend niya sa atin to, sabi niya. Okay, maraming salamat sa iyo, second sender. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Hoy, kung halimbawa, kung makahoy yan, close. And then, oy, ikaw hindi kaya yung humulma na liwanag. Alam mo, mas nakakatakot to kung halimbawa sinabi mo sa kadiliman nangyari. Pero kung may liwanag, parang hindi kaya baka si Mama Mary ang nagpakita sa inyo. Gayong sabi mo, di ba, humulma parang may daladalang bata. Hindi kaya, di ba? Kasi parang kumbaga parang siguro it's a wake up call dahil bakit pumunta kayo ng eskwelahan nang hindi pala sa reason na dadalawin nyo o magpipray kayo sa kanya. Something like that. At mas inuna nyo pa talaga na maghanap ng mga demonyo kesa sa dalawin siya doon sa chapel ninyo na bagamat 24/7 open yung eskwelahan ninyo for that reason or for that purpose, hindi nyo ginawa, di ba? So mas inuna nyo talaga maghanap ng mga elemento sa kadiliman kesa yan. Kaya siguro, ayan, bilang pagtawag sa inyo, bigla nang humulma na parang akala mong babae, malay ninyo talagang yan yun, di ba? It's a calling, sabi nga nila, di ba? Anyway, maraming salamat dito sa second sender po natin. At eto na,
Sa mga humabol at ngayon pa lamang po nag-tune in at nakikinig sa atin, welcome po sa SHS. Ganito po talagang format, no need to explain kung paano format. Pakinggan mo na lang at ng iyong maibigan. Channel members, pakialalay na lang kung sakaling meron po mga nasa live chat din po natin. Paki-enlighten na lang yung mga baguhan at yung mga ganun na rin sa mga regular at mga silent listeners po natin. Pagalawin lamang po yung baso dyan sa ating chat, sa live premiere chat. Okay? Last story naman na tayo. And this time, galing naman po ito, Christoph. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Kung experience lamang po sa mga bahay, partikular sa mga nakakatakot na karanasan, ay marami po akong ma-enumerate sa inyo, Sir Red. Alam ko na po ever since na nung lumipat kami sa aming ikatlong bahay na nilipatan, ay meron na pong naunang nakatira. Ilang beses pa rin po naman nagkaroon din talaga ng mga serye na mga pagpaparamdam to the point na talagang hindi na rin po namin sila pinakawalan. Ha? O baka pinakialaman? Baka nagkamali lang siya, hindi na daw nila pinakialaman kasi nasanay na lang kami sa mga presensyang iyon. Nakakakita din ako ng mga black and white lady sa loob ng bahay. Tulad din po ng mga dinidiscuss ninyo sa Hilakbot Haunted History na senyales na haunted yung tinitirhan ninyo, ay nawawalan kami ng gamit. At pagkatapos, ibabalik ito, Sir Red, after how many minutes doon din sa eksaktong lugar kung saan ko siya hinahanap. Madalas din na kapag sumasapit po ang pananghalian, may tumatawag sa pangalan ko. Naniniwala din po yung lolo at lola ko na kung bakit ganito daw sa bahay, meron daw kasing portal. Yung master bedroom at yung isang kwarto na magkatapat at palagi daw po may dumadaan na nakaputi na babae. Nang amin po itong pinacheck sa mga albularyo na nagpapaalis ng mga masasamang espiritu, ang sabi niya, itong white lady pala na palagi daw pong nagpaparamdam sa amin ay biktima daw po ng rape. Doon na daw po siya nagbahay at hindi daw po siya makawala dahil nga parang na-trap na daw po siya sa bahay namin. Pero itong black lady daw, Sir Red, ito daw yung parang palipat-lipat. Kumbaga parang nagbabahay-bahay daw. Minsan sa amin, minsan ay naroroon daw sa mga kapitbahay. Social naman tong black lady na to, palipat-lipat. Daming bahay. Pero yun nga, nung nakita yung mga buto niya, itong black lady daw na ito, doon sa isang tinayong building na malapit sa amin, ay hindi na muling nagpakita yung black lady. As in, natahimik na rin po yung kaluluwa. Akala ko nga po, Sir Red, ay mag-i-stop na lahat sa ganoon. Pero nung sumampa ako ng college, nakakilala po ako ng isang friend o classmate na meron pong third eye. Gumagawa kami ng project noon at nung sumilip ako ng oras, dakong 3:00 na yon na madaling araw. As in, very casual niyang sinabi, Sir Red, na parang hindi niya alintana or hindi niya kinoconsider kung matatakot ba ako o hindi. Gayong sa bahay namin iyon. Ang sabi niya, kanina pa daw may babae doon sa balkonahe. Nakatingin sa amin mula siya sa labas, yung titig daw po niya ay pagkatalim-talim na nakafocus sa amin dito sa loob. Hanggang sa naniwala na rin po muli ako dahil yung isang kapitbahay din namin ay nagsabi na kamakailan ay meron daw po siyang nakikitang babaeng labas-masok sa bahay, pero hindi naman daw ako yun. Tuwing madaling araw, gigising ako para ipagpatuloy yung naantala kong proyekto o kaya naglalaro ng computer games. Yung TV namin sa sala ay bigla-bigla po magsiswitch on at magtutunog na static. Yun bang parang ganun sa mga malabo o nag-sign off na mga TV stations? Hinahayaan ko na lamang na bukas yung TV para may background noise po ako sa paniniwala na maiilang ang ilan pang mga masasamang elemento o mga espiritu kung meron pong ingay
sa inyong background. Meron din po mga multong nagpaparamdam sa ospital na pinagtatrabahuhan ko dati. Nakunan pa nga po sa video yung bata na tumawid sa magkatapat na room na halos 2 meters lamang yung pagitan ng dalawang room na iyon at take note Sir Red, nakasara yung parehong pinto nung dalawang room na iyon. Ito po nakakuha po ng video ay kamag-anak ng pasyente. Binivideo po niya yung anak niyang sumasayaw tas bigla na lamang pong may tumakbo sa likod. Nakita ko na rin po yung bata na iyon one time nang ako po'y mag-isa na nakatalaga sa nurses station. Yung corridor kung saan po siya na videohan ay katabi lamang ng station namin. Kaya nauwi na lang ako sa konklusyon talaga Sir Red na maaaring tambay na sa ospital namin itong nakunan nung kamag-anak ng isang pasyente namin. Maaaring naroroon siya hindi para magparamdam kundi maglaro sa pag-aakala niyang siya ay buhay pa rin. Needless to say, maaaring isa rin ito Sir Red sa mga naging pasyente ng aming ospital na iyon at dun na rin binawian ng buhay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa 3 kwentong inyong ibinahagi. Siyempre mula po kay Yellow Monkey, si Bicolano Army at saka dito po kay Christoph. Kung sakaling ganito rin, meron din kayong mga experiences na katulad nito, email lang guys sa sindakstories2008@gmail.com at kung love story naman yan, siyempre reddiaries2021@gmail.com. After po sana nitong ating SHS segment ay mag-purchase na kayo ng kape ni Lola Trinidad Sulit Tipid Pack para sampler kumbaga sa regular packaging natin yan. Nako, same taste pero magkaibang packaging. Mas cute lang itong Sulit Tipid Pack dahil 3 lamang po yung laman yan. Meron din pong version drip and steep po yan pero sa pagkakaalam po sa puntong nire-record namin ito, hazelnut at butterscotch lamang yung available sa ngayon. So mas mainam, like and follow Kape ni Lola Trinidad Facebook page at pati sa Hilakbot na rin para sa direct blue link ng ating mga online shop. Salamat sa lahat ng mga channel members, sa lahat ng mga nakakarating din sa redfmph.weebly.com at sa mga nagtatanong sa 24/7 natin, puntahan nyo na lamang po ang radio.org.ph and then space, type nyo Pinoy Horror Radio. Nandun po natin transfer yung ating 24/7 na live streaming ng ating horror stories. Okay? Salamat po sa mga tumutok at sana'y nakapaghatid kahit papaano ng kilabot o ng hilakbot ang mga featured stories natin. Well, ako talaga nagustuhan ko rin kahit papaano yung lineup natin for tonight. So bukas pong muli, sama-sama at magkarinigan na naman tayo sa SHS. Ako pong muli si Red. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.